To clarify po kung ano yung nangyari, since March ay nag-umpisa na po kami na magplano at maghanap ng venue para sa Maisog Rally or Defend the Flag Peace Rally dito po sa Central Luzon. Ang una po naming nakitang venue dahil historical significance ay ang Malolos City. Dahil dito po unang itinatag ang unang republika at ang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganon din naman nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos, gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So, sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Kala namin okay na. Pero nung naipencil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolos City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi ang setup, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So, ang nangyari, okay, nakipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay ang board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos, Bulacan. Doon po sa Bustos, Bulacan, direkta po naming nakausap yung relative or yung authorized representative nung may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag naming authority to use the property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, walang problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. Unidentified na 3 lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng 2 SUV, at maliwanag yung sinabi po dun sa may-ari na wag nang ituloy ang Maisog Rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar.
baka magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So ang ginawa po namin nung gabi din na yon, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, umokay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yon ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So ibig sabihin, pumalog ulit kami sa kasunduang malinaw between two different parties. Individual parties. Intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalingan. Yun po yung nangamba na naman siya. So sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi nang pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga paghihigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag-April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang mayroong ganong announcement na tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta na mga pulis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, typewritten na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kaming mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz na kung ipagtabuyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody on the field, na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, intayin lang po yung lawyer na kasama natin, pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami dun sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po, hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute,
nagulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So, meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag.